Ang nakikita nyo po ay ang pabrika ng House Technology Industries, isang pagawaan po ng mga modular housing units na dinadala po o in-export sa Japan. Dito po sa Cavite Economic Zone sa Rosario, Cavite, na mula pa kagabi ay nasusunog na. Hanggang ngayon po ay nananatili ang malakas na usok na nanggagaling mula po sa pabrika at may ilang areas dito na naglalagablab pa rin hanggang sa kasalukuyan. Mahigit 100 ang sugatan dito sa pangyaring ito at tinatayang nasa 10 bilyong piso ang napinsala sa naturang sunog. Mamaya po makakapanayam natin ang mismong gobernador ng Cavite na si Governor Boying Rimulya kaugnay ng iba pang detalye kaugnay po ng pangyaring ito. Samantala, mahigit 100 ang sugatan sa sunog dito sa pabrika, halos 50 naman ang kasalukuyan pa rin nagpapagamot sa ospital. Isa po ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Narito report ni Mav Gonzales. Sa malayo pa lang, kitang-kita na ang malaking apoy at maitim na usok mula sa Cavite Economic Zone sa General Trias, Cavite. Nasunog ang 6 na ektaryang pabrika ng House Technology Industries alas 6 kagabi nang magpapalitan ng shift ang mga empleyado. Sa inisyal na investigasyon, sa power zone ng pabrika nag-umpisa ang sunog. Biglang nagkalat daw yung apoy dahil katulad nga yung tama yung sabi ni Governor kanina. Andun yung mga pintura, di ba? Yung mga insulator. Madali kasi magkalat ang apoy sa mga ganong elemento eh. Umabot ang alarma sa Task Force Delta. Hanggang hating gabi, nasusunog ang ikatlong palapag ng gusali. Pila-pila ang mga ambulansya at fire truck. Bukod sa mga bumbero, naroon na rin ang soko para imbestigahan ang insidente. Mahigit 100 ang naitalang sugatan na dinala sa Divine Grace Medical Center at sa General Trias Hospital. Wala pang naitatalang nasawi sa ospital pero may ilang critical daw ang lagay. Ilan sa mga empleyado ang tumalon para makalabas ng gusali. May mga nagkalapnos din daw sa kamay at muka. Bilis po ma'am yung sunog. Malakas yung yung buga ng apoy na may nag-aalam. Lapnos po yung kamay niya, taka yung dito yung sa mga mukha niya. Kasi inunan niya muna yung mga tauhan niya palabas bago siya. Maraming kamag-anak at kaibigan ang balisang naghihintay sa labas ng emergency room. Kwento ng ilan, halos hindi na makilala ang mga biktima. Nakakalbo daw yung ulo, tapos nagkakasugat yung mukha. Mabilis lang daw yung pangyayari nung nakita nilang may umapoy. Tapos yung pinalabas niya yung mga tao niya, yung styro daw sa taas, yun daw yung nasunog. Tapos yung paglingon na nila, seconds lang daw. Nasa third floor pa kasi sila kaya yung nasunog talaga yung ganto niya. Nagagalit naman ang pamilya ni Lumberto Escorido Jr. na dumayo pa mula Batangas. Yung pasyente namin, ma'am, hindi pa raw alas 6 pa dyan, hindi naman inaasikaso. Kami galing Batangas pa, hindi naman nila inaasikaso, kaya ililipat namin na ospital. Giniginaw na sa loob. Hindi naman inaasikaso. Sabi nila, panay ang punta ko doon. Mayroon pa nakapasok sa OR. Ang anin po namin, gusto din namin maano yung kapatid namin. Kasi sunog na nga nung nakakausap naman po, okay naman siya. Kaso nga lang, yung mukha niya sunog na sunog, pati hanggang paa. Siyempre, maapdi yun. Kwento ng isang biktima sa kapatid niya, maraming natrap sa gusali. Nagmi-meeting po daw sila, biglang parang may sumabog po daw. Tapos yun, nagkagulo na sila, hanggang sa nagsiksikan na sila hindi na sila nakalabas, natrap sila sa loob. Yung kapatid ko po, nakagapang lang daw siya, akala daw niya patay na siya. Yung mga nagapangan niya, yun, mga patay na. Buti siya, nakaligtas pa. Sasagutin naman daw ng kumpanya ang pagpapagamot. Alas 12:30 ng hating gabi nang idineklarang fire under control. Inaalam pa ang kabuoang halaga ng pinsala. Nasunog na rin dati ang HTI, 4 na taon na ang nakakaraan. Iimbestigahan pa ngayon kung may pagkukulang ang kumpanya sa fire safety. Hindi kasi sakop ng Bureau of Fire Protection ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA. PEZA is a special zone which has its own charter. It is not under the control of local government. Hindi ho probinsya o city ang may control ng kanyang fire inspections. Ito po ay under the PEZA, under its own charter sa batas. Kaya all the fire inspection permits are given by PEZA and they have their own firefighting unit. Mav Gonzales, GMA News.